Lahat tayo nais nating maging healthy, and this is God's will too. Kaya simulan natin ngayon ang series na Healthy and Well at alamin natin ang kalooban ng Diyos tungkol sa ating kalusugan. Tara, kain tayo! Bagong graduate si Erica at nag-part-time siya sa office ng tatay niya para ma-experience ang buhay empleyado. Tuwing lunch break, sisilip na ang tatay niya sa cubicle niya at excited na magyayaya. Tara, kain tayo! At the end of the break, busog na busog si Erica. Di lang dahil sa pagkain, kundi pati na rin sa makabuluhang kwentuhan nilang mag-ama na madalas puno ng life lessons. In many cultures, eating together is practiced and enjoyed. Kapag ikaw ay naimbitang kumain, friendship can grow. Kasi napapasarap di lang ang kain pero pati na rin ang kwentuhan. Daan siya tungo sa matalik na kaugnayan. Maraming benefits ang eating together. Ayon sa eksperto, meal times with family, done at least 4 times a week, boosts child development. Hindi lang sila natututong kumain ng tama, nahahasa pa silang makinig at magsalita during meal conversations. May positive effect pa sa pag-aaral ng bata. No wonder, maraming instances sa Bible na may kasalong kumain si Jesus. Dumalo siya sa kasal at siguradong may kainan doon. Pinagluto siya ni Martha. Pinarami niya ang tinapay at isda sa isang gathering. Nag-Passover meal with his disciples. Nag-almusal sa beach with Peter. At sa pahayag 3:20, ini-invite niya tayo. Ikaw at ako. Nasaluhan din siya sa pagkain. Sabi niya, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Jesus longs to have a relationship with us. Katulad ng tatay ni Erica, through Jesus, our Heavenly Father wants to nourish us regularly and pass on to us lessons that we need to have a meaningful life. Sumisilip siya saan ka man naroroon at nagyayaya. Tara, kain tayo. Sasama ka ba? Let's pray. Lord, salamat. Even if you are the King of Kings, gusto po ninyong akong makasalo at makakwentuhan. Tapos madalas, pinaghihintay ko pa kayo. Patawad, Lord. Come into my life and nourish my soul. In your loving name I pray. Amen. Sa bilis ng takbo ng buhay, unti-unting nawawala ang kinaugaliang eating together. Each week, schedule a family meal or a meal with a family member. Remember to also block off 15 minutes a day to spend with the Lord, the bread of life, at least 4 times this week. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringginin man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Revelations chapter 3 verse 20. Magkita-kita po tayo bukas para patuloy nating pakinggan ang salita ng Diyos para sa ating kalusugan. This is Felicie Pangilinan Buizan saying, eating together brings us closer.